Ilang oras nawala ng kuryente ang ilang residente sa Pasay dahil sa tumumbang puno. Dulot yan ng matinding ulan at hangin. Nalubog din sa baha ang maraming lungsod sa Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Kalahati na katawan nila. Napalabas ng kanilang bahay ang mga tanod na ito sa Barangay 107 sa Caloocan. Biglang taas kasi ang baha sa kanilang lugar na umabot agad ng hanggang bewang. Ang iba namang residente, nagligpit na ng mga gamit bago pa abutin ng tubig. Sa northbound lane ng EDSA Balintawak, walang traffic pero mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa baha. Hindi rin makabuelo sa pag-andar ang mga motorista dala ng malakas na agos. Sa Quezon City, nagmistulang ilog ang parting ito ng Mindanao Avenue. Ang mga motorista sa iisang lane na lang dumaraan para hindi malubog. Pero kung dyan nakakadaan pa, sa G. Araneta Avenue hindi na. Umabot kasi sa hanggang baywang ang tubig. Ang ilang residente gumamit na ng bangka para i-rescue ang mga stranded na pasahero sa gitna ng baha. May iba namang inabot ng 4 na oras bago makatawid dahil sa bagal ng paghupa ng tubig. Alas 10 pa po. Hanggang ngayon po, nandito pa kami nakatambay po. Yun po, inaantay lang po namin paghupa. 5 sasakyan din ang tumirik. Siyam kaming nagtulak niyan. Pinaanod na lang namin papunta dito kasi malalim banda dun eh. Madami kami dito. Paano yung hanupuan nyo ngayon? Wala, tenga. Wala rin sinabi sa baha ang isang trailer truck sa Banawi Street, corner NS Amoranto. Tumirik din kasi ito sa gadibdib na pagbaha. Inabot naman ng ilang oras bago nadaanan muli ang kalye. Sa Barangay 92 Zone 9 naman sa Pasay, sa pulsa CCTV ang pagbagsak ng puno sa kasagsagan ng ulan kagabi. Muntika na mamadaganan ang batang nakapayong. Pero hindi nakaligtas ang kotseng ipaparada pa lang sana sa garahe. Buti hindi pa ako nakababa ng kotse. Kakapark ko pa lang siya para bumaba, para buksan yung gate. Kasi ayun, ganun yung nangyari. Nashock din ako. Ang masaklap, sumabit ito sa mga kawad ng kuryente. Nawalan tuloy ng kuryente ang ilang bahay doon. Itinawag din agad sa Meralco ang insidente. Nang bahagya namang tumila ang ulan, nagkusa na rin ang mga residente na alisin ang pagkakapulupot ng kawad sa natumbang sanga. Peligroso na rin ang poste na nagkaroon na ng 2 bitak. Sa huli, naibalik din ng kuryente makalipas ang nasa 5 oras. Sa gitna ng insidenteng ito at ng kabi-kabilang perwisyo sa Metro Manila, ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa rehiyon na nagdulot ng baha ay bunsod lang ng localized thunderstorm. Sumentro yung thunderstorm kahapon over here sa Metro Manila kaya nagkaroon ng malakas na ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.